Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Tila digital na nga talaga ang karma dahil kahit pilit niyong pagtakpan ang katotohanan para lamang makuha at malagay sa posisyon ay sadyang hindi talaga mananaig ang kasamaan laban sa katotohanan dahil matapos ngang ideklara kamakailan ng COMELEC na ang tunay umanong nanalo bilang representative ng Maynila ay si Benny Abante na siya ring nag-apila sa COMELEC upang ipa-disqualify ang kaniyang katunggali na si Joey Chua Uy dahil sa umano'y issue ng kaniyang citizenship. Ngunit tila ang lahat ng ito'y isang malaking bangungot lamang matapos na tila sampali ng katotohanan ng Korte Suprema ang COMELEC at itong si Benny Abante matapos nitong maglabas ng desisyon na nagbabasura sa second placer rule sa eleksyon na hindi na maaaring iproklama ang kandidatong pumapangalawa sa halalan kung sakaling madiskwalipika o mawala ng bisa ang kandidatura ng nanalong kandidato. Gaano nga ba kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Sadyang ang karma na nga umano mismo ang humahabol kay Benny Abante dahil matapos na ideklara itong nanalo sa 2025 midterm election laban sa kaniyang katunggali na si Joey Chua Uy na mas nakakuha ng maraming boto, ngunit ito'y kanyang ipinadisqualify sa COMELEC dahil sa umano'y issue nito ng citizenship. Subalit ilang araw pa lamang ng kaniyang kasiyahan ay tila binawi na agad ito ng Korte Suprema dahil hindi na umano maaaring ideklara ang second placer na nanalo kung madisqualify man ang first placer. Ayon pa nga sa balita, the Supreme Court en banc has abandoned the second placer rule as it held that there is no legal basis for proclaiming the second placer in elections when the winning local elective official is disqualified or ineligible. Instead, the rules on succession in cases of permanent vacancy as stipulated in the local government code shall be applied. At para sa bupang detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Siguro masama ang loob nila kasi ako talaga sobrang sama ng loob ko dito. Ito, pag-usapan natin to. Etong nangyari kay Abante, Naku. talo na, nanalo pa. Galing, ano? Ibang klase talaga ang mundo ngayon. Isipin mo yung panalo, hindi makaupo. Yung Duterte Youth Party List, tatlo yun. 3 upuan sa Congress yun. Panalo. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 2.3 million, tama ba? 2.3 million ang boto nun. Hindi makakaupo. Hindi pinaupo. Samantalang to si Abante, talo, pero panalo. Baligtad ngayon. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ngayong panahon ni BBM, pag ikaw ay nakakulong, nakademanda, hinahabol ng batas, ikaw yung gumagawa ng tama. Pag ikaw ngayon namamayagpag, wala. Ibig sabihin nun, wala kang alam gawin sa buhay mo kung hindi sumipsip kay Tamba o kay Marcos. Ganyan lang eh. Ako nga minsan napapaisip, partner eh. Kasi nung before the election, ang daming nagsasabi, ayaw nilang bumoto, wala din mangyayari, dadayain. Eh ako naman si think positive ako eh. So lagi ko sinasabi, di wag, basta gawin natin yung responsibilidad natin at yung resulta iwan natin sa Diyos. Basta kailangan natin bumoto. Sa katunayan, pinilit ko pang madalian, umuwi. Nasa US ako noon para lang makaboto, no? Pero parang lumalabas, partner, parang tama yung taong bayan. Napapaisip ako ngayon. Bakit nga ba bumoto pa ako? Parang ganun ang nangyayari ngayon eh. Kasi may kwenta ba yung boto natin? Nanalo ang Duterte, pero hindi makaupo. According to BP Sara. Tapos, Duterte Youth Party List. Tapos, itong naman kay Abante. Di ba? Parang, ako sa totoo lang, parang ayoko na rin bumoto. Kung ako lang tatanungin, medyo nawawalan na ako ng hanggat andyan si Garcia, hindi na muna ako siguro bumoto. Kasi siya rin pala masusunod. Pahihirapan mo pa akong pumila. Ang init-init. Di ba? Meron mga matatanda dyan, naka-wheelchair.
aakyat sa, wala namang mga elevator yun, wala namang escalator, isipin mo yun. Tapos, ang masusunod lang pala si Garcia. Pambihirang buhay ito. Anyway, ewan ko to si Abante, kung makapal talaga ang mukha nito. Dahil panakip butas ka dyan, oy. Ha? Hindi ka panalo, talunan ka. Abante, talunan ka. Ano kinakayan-kayanan mo yung mga babaeng pinapatawag mo dyan sa house? Diba? Kung ako dito, hindi ako upo kasi nakakahiya eh. Kung bakit sa babae, ito, parang nawala yung boyfriend, pinangpalit lang to. No. Panakip butas eh. Kasi yan ang papel mo dyan sa Congress, Abante. Panakip butas. Mahiya ka, huwag kang umupo. Diba? Isipin mo ang problema, citizenship. Maglalabas ko ng sama loob. Citizenship ng kalaban mo. Hindi ka naman siguro, nagpapastor-pastor ka, hindi ka naman siguro tanga. Isipin mo, citizenship ang problema. Bakit si Erwin Tulfo hindi pinansin? Sabit-sabit ang citizenship noon, ha? Oh. Decided na yun. Ito, haka-haka pa lang. May problema citizenship. Mahiya ka, Abante. Huwag kang magpaka-ano-ano dyan. Kayo din, Garcia. Ako kasi partner, kaya ako naaasad dito sa nangyayari ngayon. Wala naman kasing perpektong administrasyon. Ako naniniwala ko, one way or another, may mga kalokohan bawat isa. Walang perpektong tao, hindi ka perpekto, hindi ako perpekto, walang perpekto. Pero itong ginagawa nila, kumbaga halimbawa may mga politikong sadyang magnanakaw, yun yung akyat bahay. Yung tulog lahat sa gabi, aakyatin ka. Saka atake. Itong ginagawa ng Comelec, ninanakawan ka sa gitna ng daan. Harap-harap. Harap-harapan. Kababuyan eh. Yung lahat nakatingin, gagawin nila. Basta magreklamo na lang kayo, basta gagawin namin yung gusto namin. Sagad na po ito. Yung nangyari dito kay Uy at saka kay Abante, sagad na yun. Sagad na po yun. Itutuloy ko, baka partner may gusto ka sabihin kasi ang dami kong gustong kay dito. Oh. Alam mo, partner, naisip ko nga dyan. Kaya yung mga kababayan natin, parang na talaga parang kabado pagdating sa 2028. Kasi nga, etong nangyayari na to, hindi na people's choice eh. Kumbaga Comelec, choice. Kumbaga kung sino yung gusto nila, kung sino yung malapit sa kanila, o kung sino yung baka di umanong malaki yung bayad sa kanila, yun talaga yung papaupuin nila. Ang mahirap dyan, yung binoto ng taong bayan, wala na kayong pakialam, Comelec. Kung sino yung gusto ng taong bayan, ang gusto nyong ilagay talaga dyan, yung mga nakaupo. Katulad nito ni Abante. Tsaka ang bilis nila kumilos, partner eh. Biruin mo, pagdating dyan sa sa pagpapalit o pagtanggal dito sa kay Uy, ang saglit lang nilang ginawa. Pero yung panawagan ng taong bayan na manual recount, na nasa batas naman yan, puro sila palusot, puro sila Kasi maputol dahilan. kita ha, naproklama na ito si Uy. Ano na to? Dineclare void ab initio. Ibig sabihin, from the start, void na siya. Kaya nga. So, ibig sabihin, parang hindi siya kandidato. Ganon lumalabas. So, pagka hindi ka kandidato, sino yung susunod na malaki boto? O, yan, ganon ang niya. Parang pinagbuka lang talaga tayong nito eh. Pinaglalaruan. Ganun lang ang nalabas dyan eh. Kasi kung hindi naman, ewan ko biruin mo, kung hindi na lang sige, sabihin na natin hindi na lang yung national, nationality ang pag-usapan natin. Yung sa Pamplona, mayor dyan, second district mayor, tapos tumakbo siya ng Negros congresswoman sa 3rd district. So yung mga bagay na to at yung mga bagay na kitang-kita naman natin na mali, hindi pinapakilaman ng Comelec o walang imik ang Comelec. Pero pagdating dito sa mga, especially dun sa mga Duterte, kagaya niyang party list na Duterte Youth na yan, hindi nila maiproklama. 3 upuan. Pero mo naman 3 upuan, ayaw niyong paupuin. Bakit? Kasi meron kayong gustong ilagay dyan? Question mark po yan, ha? Hindi, tsaka hindi lang yan. Kasi pina-impeach, naalala mo, before the election, pina-impeach nitong Duterte Youth Party List si BBM. So siguro, ito si BBM, kinabahan. Lalo na pag 3 upuan niya, pag nag-file yan ng impeachment, Yari. alam niya mayayari siya eh.
Kasi this coming 2028, tandaan nyo to, hanggat palapit ng 2028, nagiging powerless to si Marcos, unti-unti. So ayaw niya paupuin yan dahil dito sa ano? Kaya nagmumukha talagang ano sir eh. Nagmumukhang galing talaga sa kanya yung yung utos eh. Kasi biruin mo naman etong si Garcia ano niya yan eh. Abogado niya yan pagdating dun sa dayaan na nangyari nung tumakbo siya ng Vice President. Ngayon, dayaan din na naman ang nangyayari. At dahil nga dun sa pag-file nung impeachment ni Marcos, malamang talaga kinabahan sa sir kasi malakas ang ano niya eh. Malakas ang pagkakataon na ma-impeach siya. Hindi kagaya ni BP Sara na si BP Sara kahit na mag-hearing dyan, malamang hindi talaga ma-impeach yan eh. Etong si Marcos, kitang-kita natin dahil sa trust rating pa lang, wala nang tiwala ang mga Pilipino sa kanya. Pwede talaga siyang ma-impeach. Kaya hindi niya, malamang sir, papatagalin talaga nila yan. Yang sila Duterte Youth, papatagalin nila yung hindi makaupo kasi nga para itong si Marcos umabot pa ng 2020. Hindi nila pauupuin yan. Kasi alam naman nila pagka inireklamo yan, magtatagal eh. Ako may tanong lang Tanong ko lang kasi meron dito tanong ko lang to kay Garcia. Huwag mo ako ipakulong kasi ganyan nangyari. Yung huling namin dito, kasamahan namin na si Ka Eric, nagtanong lang pinako-contempt nyo. Diba? Tanong lang to, Garcia. Kasi may nababasa ako rito, pinadidisbar ka raw. Kasi nagpapabayad ka raw ng 300 million. Nako. Totoo ba to, Garcia? Para ipanalo mo? Umano na 300 million kapalit ang pagkapanalo. Pero isi-send ko sa iyo to kung gusto mo. Sabihin mo lang sa akin. Hindi ko pwede banggitin kung saan ko nakuha to kasi sa kabila ito eh. Pero pwede kong i-send sa iyo kung gusto mo. Pasabi ka lang. Kontakin mo ako dito sa SMN. Pwede kita interviewin. 300 million kapalit ng pagkapanalo. Di umano. Kinakasuhan ka ni ano ba to? Si Pisaras? Saras. Nagutom tuloy ako. Bigla ako sige, 300 million. Kapalit pagkapanalo Grabe. Isipin mo kung 300 million at may katotohanan tong sinasabi, malaki to partner, 300 million. Kapalit pagkapanalo. Grabe. Magkano kaya yung talo na ipapanalo mo? Baka mas malaki. Naku, kung may katotohanan tong 300, malabo namang hindi totoo yun. Kasi hindi naman magsasalita yung mga yan kung wala silang Nagtatanong lang tayo. Tatanungin kita. Totoo ba ito, Garcia? At tanungin ko na rin yung taong bayan. Kayong mga nanonood dito. Kung totoo ito at 300 ang hinihingi, magkano kayang hinihingi? Magkano kayang makukuha nito? Kung totoo, kay Abante. Or siguro sa boss niya. Kasi alam mo, may pakinabang to si Abante para Kasi ito sa mga quadcom, talagang ito nagpapaiyak ng babae ito. Oo nga. So talagang tagatahol ito si Abante. Tagatahol talaga to ni Tamba. Ni Tamba. So napaka-importante ito kay Tamba. Siguro akala niya paggagana yung nito sa impeachment, no? Kasi matindi yung tinayong team ni BP Sara, mga dekalidad na abogado. Baka akala niya magagamit niya to si Abante sa impeachment. No? Wala yan kasi magaling niya lang yung mga tuwiran sa Quadcom kasi teritoryo nila. Pero pagka meron kasi sa Quadcom, siya abogado, siya na rin ang judge, siya na rin ang tagapagpakulong. Sila lahat eh. Siya na lahat. Pero pag dito may judges, mga senador, hindi kayang bayaran ni Tamba yun. Iba isip nun. Hindi pwedeng yung asta nito ni Abante. Hindi uubra yung asta nito sa Abante sa mga dekalidad na abogado, lalo't patas ang judges. Palagay ko lang magmumukha tong itong matanda na ito, magmumukha tong bata. Tsaka alam mo partner dyan magpapaiyak siya ng babae tapos pagkatapos ng Quadcom hearing, maglalapitan niya tapos magsusorry. Anong klase ka? Bakit mo pa Hindi kasi natakot siya noon. Talo na alam niyang matatalo siya. Tsaka parang alam ng taong, kaya natalo to Kasi kitang-kita ng taong bayan kung paano siya gumalaw sa Quadcom. Sigaw lang siya ng sigaw. Alam mo yan, ganun lang siya ng ganun. Tapos, after nun, ang gusto niya lang palang mangyari, mag-sorry ka. Pag nag-sorry ka, hindi kita iko-contempt. Power trip, no? No, ginagamit mo lang yung kapangyarihan mo dyan para lang gusto mo lang makarinig ng sorry.
Eh nung ano nga, hindi siya umubra doon kay Joey. 'Di ba? Tapos lumapit bigla siya. Siya pa mismo lumapit doon. Tapos may pag-usap siya. Kasi manghihingi ka ng sorry. Nag-sorry lang yan kasi babae. Dahil ang optics nun, lalaki ka, tapos nagpapaiyak ka ng babae. Tama. So, siyempre, magsusorry ka dyan. Eh, kung ang gumawa nung si Boss Dada, si Banat ba, magsusorry kaya yan? I don't think so. Hindi yan. Siyempre, iba lang ang dating kasi babae. So, kailangan ano siya But anyway, ano natin yung ilabas. Ito naman is obviously, public knowledge naman to that importante kay Tamba itong mga to. Sa katunayan, yung anak nga niya na-discovery. Na-discovery lang ni Tamba yan, ginawa ng spokesperson ng camera. Saan lang niya na-discovery yan eh? Di ba, sumigaw-sigaw lang yan dahil binanatan niyan si Sarah dahil galit na galit. Oh, di ba? Pinakita niya, nandidila yung tatay niya, yung picture. O, di nagalit tong si Princess. O, abay, galit. O, di kinuha. Ganyan po ka-importante ang abante kay Tamba. So, ano to? Doon lang tayo sa patas, Garcia. Bakit si Erwin Tulfo na may problema sa citizenship, nga kayo? Etong dito kay nag-decide kayo agad. Sa atin naman patas lang eh. Diba? Hindi naman tayo, halimbawa, ito nga, lagi kong binabanggit to sa vlog ko eh. Halimbawa, galit ako sa adik. Dapat pantayan tingin mo, maka-Duterte, makapula, makadilaw, pag galit ka sa adik. Kaya nga, nag-call out tayo ng drug test. O di ba, nagpa-drug test sila Pulong. Even yung mga kasamahan natin dito sa SMNI na yung Ipanaw, nagpa-drug test sila. Marami nagpa-drug test. Ibig sabihin, pantay. Bakit ang higpit nyo sa mga kandidatong alam nyo may malapit sa Duterte? Or meron kayong gustong ipanalo? Isip-isipin nyo yan. Alam mo, mga kababayan ko, dapat mag-ingay tayo dito eh. Etong ginawa kay Abante, ito ilantarang pambababoy. Huwag tayong tumahimik dito. Diba? Karapatan natin. Ako hindi tayo nagtatawag ng gulo. Nagtatawag tayo ng isang legal na pamamaraan. Questionin natin. Ang COMELEC maging patas. Kasi dapat ang COMELEC walang kinikilingan. Dapat yan patas yan. Eh kung magtatahimik tayo, sabi nga ni Mayor Baste, diba? Nakinig ko yung binanggit niya na sabi niya, magkakagulo sa Davao. Oh. Pero, hindi tayo dapat tumahimik. Dapat alam nila, maging maging mapagmatsyag tayo. Sabihin natin, yung mali na yung ginagawa ninyo eh. Kailan pa tayo ihimik, di ba? May impact po yan. Sabihin natin, may social media. Lahat naman siguro ng tao ngayon naka-social media. Wala na akong hindi nakikitang walang Facebook. Questionin nyo. Dapat alam nila na hindi na maganda yung nangyayari, COMELEC. Alam mo, yung ginagawa ni Garcia na yan, hindi naman sarili mo lang nasisira. Yung buong ahensya, yung tiwala ng tao dyan sa COMELEC. Lalabas at lalabas ka dyan. Hindi ka forever dyan sa COMELEC. Sana mag-iwan ka ng magandang tiwala dyan sa kung asang ahensya ka. Kasi paglabas mo, di ba? Hindi ka naman pwede forever, tatanda ka rin dyan eh. Mapapaltang ka rin dyan. Anong mangyayari doon sa iiwan mo? Wala nang tiwala ang tao sa COMELEC. Tapos sisihin nyo yung mga maka-Duterte, sinisiraan kayo. Hindi ganon. Nilalabas nila yung sama ng loob nila sa nangyayari ngayon. Diba? Maliwanag eh. Panalo Duterte. Oh, anong ginawa ninyo? Binura ninyo, nagpapa-manual recount, nagbura kayo ng data. Sana naging transparent kayo. Hindi nyo dapat binubura-bura yung mga yan. Kasi re-reviewin pa yan, darating ang panahon. Bakit tayo nagbubura ng ebidensya? Huwag niyong gawan ng kasiraan. Naku, partner. Alam mo yan, partner, pag nagbura ka ng ebidensya, tinatago ka talaga. Kasi hindi mo naman buburahin yan. Tsaka parang ngayon lang natin narinig yan sa kasaysayan ng Pilipinas na nagbura ng data ko. No? Diba? Kasi meron nga daw silang Data Protection Act na tinatawag. Pag pabor nga sa kanila, lagi kong sinasabi, pag pabor sa inyo yung batas, okay kayo.
Pero pag hindi na naman sa inyo pabor, binabaliwalaan nyo lang. Ito ngang yung sa pagkatalo ng Duterte, medyo, medyo mahina. Kumbaga, hindi pa sila masyadong garapal. Although, garapal talaga ang nangyari. Pero, yung ginawa dito kay Abante, talagang, pakapala na talaga eh. Kasi, biruin mo naman, talo yan eh. May nanalo eh. Tapos parang questionable pa yung binibintang nila na siguro dahil Chua Uy, Chinese na nga daw. Diba? At eto nga, pagdating naman dito kay Erwin Tulfo, parang tahimik talaga sila. Double standard eh. Pag tropa nyo, okay lang. Pero pag kalaban, at malapit sa mga Duterte, kagaya niyang Duterte yun, talaga namang ginagawa niyo yung lahat para hindi sila makaupo. At ewan ko nga kung anong paraan para matanggal to si Garcia. Hindi ko alam paano Pinapaano siya Ito yung binasa ko sa inyo, pinapa-dispar na siya. Grabe. Tingnan natin kung anong mangyari rito. Kung ito itutulak. Ano to? This is serious. Ang binibintang rito is 300 million kapalit ng pagkapanalo. Grabe. So, hayaan natin magdesisyon dito ang Supreme Court. Puntahan natin tong partner patungkol dito. Ito, usong-uso tong AI. Nako. At medyo dito sila patungo. Makikita mo ang narrative nitong ating gobyerno. Patungo dito kasi before tayo napunta dito sa issue ng AI, gusto kong buksan natin itong di ba binubusalan ng mga vloggers? Laging pinapalabas yan, lalabas yan sa bukang bibig. Bukang bibig ito ni Claire, bukang bibig to ng ibang mga vloggers sa kabilang parlor, fake news peddlers, yan. Lagi niya sabi, mga fake news kayo, fake news. Hindi dapat nanggagaling ang fake news sa mga opisyal. And then after nitong binubuo nilang kwento about fake news peddlers, pinapasok na nila yung AI. And then nabutasan nila dito si Bato Bato. Ayan. So, pero ang titingnan po natin ay yung katotohanan nung ibinabalita. Kasi sinusunod nila tong AI, hindi ko alam kung maraming ilalabas na videos sa impeachment si BP Sara. Kasi parang ang nangyayari ngayon ay gusto nilang siraan yung AI para pag may mga naglabas ang videos, i-discredit nila, sasabihin lang nilang AI. Inuunahan na nila. Parang yung lumabas na nagpupulburon si Marcos. AI din. Hindi ko sinakyan yan. Hindi ko sinasabing AI yan, hindi ko rin sinasabing hindi AI yan. Ang lagi kong tanong, totoo ba na nagpupulburon siya? Dapat yun ang sinagot ni Marcos. Hindi niya sasagutin ito or nung mga tagapagsalita niya na kung ito ay AI or hindi. Ang dapat sinagot niya, totoo bang nagpupulburon siya until now? So hindi po issue dito yung AI. Ang issue dito, yung ibinabalita ng AI. Pero speaking of AI, merong issue dito na tahimik ang mainstream media. Manood kayo ng mainstream media ngayon, puro balita about AI. Even nga yung pag-post sa Facebook, pinag-aaralan na dapat ilalagay mo na AI generated. Andyan ang focus ngayon. Diyan nila dinadala yung kwento ngayon. Pero bakit tahimik kayo? Na di umano, ito'y binalita ng mainstream din. Itong si Yossi Tangco. Nag-organize. Siya ang pumupondo sa ChatGPT at AI. Gumawa sila ng AI na para siraan si BP Sara at purihin si Marcos. Bilyonaryo, pumupondo para gawin yan. Balita po yan, hindi po tayo fake news. Nilabas po yan ng mainstream media. Ngayon, bakit tahimik na sila? Kung ang issue dito, yung AI ni Bato,
Bakit hindi ito issue? This is obviously, may kamay si Marcos dito. Pinupuri si Marcos eh. Tapos sinisiraan si Sara. At lumabas din sa press ko ni BP Sara, tinanong sa kanya about this. Ano sinabi ni BP Sara? Hindi lang daw itong naninira. Hindi lang yan. Maraming trolls, binabayaran para talaga siraan ng Duterte. Kaya ito yung tinatanong ko sa inyo. Bakit ang laki ng issue nyo doon sa shinare ni Bato, pero tahimik kayo sa mga malalaking bagay? Yung shinare niya, AI, pero totoo na nangyayari. Yung mga paninira kay BP Sara, fake news. Yung pagpuri ba kay Marcos, tunay? Diba? So sana maging ano lang tayo. Huwag tayo magpaka-ipokrito. Partner. Ayan yung ano kung pagkakaintindi ko dyan, coach, yung ano i-generate ng i-generate yan ng AI, tapos lalabas na yung parang may specific ang ilalagay, as lalabas na yung paninira kay BP Sara. Tapos ngayon, ang gagamitin yan, ang gumagamit yan, yung mga trolls. Iko-comment nila yan ng iko-comment ngayon. Kaya nahalata yan kasi paulit-ulit. Tapos ang ganda ng pagkakaano. Kasi malalaman mo pag pag trolls minsan mga sablay yung salita, minsan yung isang account parehas lang nung unang account, tapos mga cartoons yung muka. Ayan yan Tapos yung pagpuri kay Marcos, biruin mo kasi naalala nyo ba yung yung may live si Marcos na puro tawa. Puro tawa yung react. Parang gumawa sila ng paraan specific si Marcos kasi nga siyang pinupuri dito. Malamang siya talagang may hawak niyan. Kasi nung naranasan niya ng puro tawa Ngayon, gagawa siya ng paraan para mauna yung mga comment na magaganda sa kanya para matabunan. Kasi ayun ang madalas na nauunang comment Yung mga pangit na comment nasa baba na yon. Ngayon, ang lalabas dyan, okay si Marcos.